Serious? Ready mo maging serious? Ready for a serious role? Ako matured lang. Welcome to Paano Ba To The Podcast, Direct Tonet and Ala, Direct kinikilig JP. din ako. Wala ulit tunog yung tawa ni Mia. Parang ganon. Tama ako, redeem. Parang ganon. Pag mayayaman yung tawa talaga nila, walang tunog. Kaya... Ang hirap. Try ko nga. Ang hirap. Bakit nga ganon? Hindi ko namamalayan. Parang ngayon ko lang nalaman na Nawalan walang tunog. Try natin tunog. yung next time. Try natin nga yan. Wala na. Sige, try natin mamaya. Hindi kaya. Welcome back si Direct Tonet kasi you've been here also and Direct J. Yes. Pero ano pa noon? Online. Yes, Zoom. online. So now Zoom. in person, studio. Yes. Love it. Thank you so much. Thank you sa Salamat. bagong studio mo. Sa ang walang kwentang studio. Congratulations sa Ribbon Cutting. Ayan, Direct. Alam nyo naman, ako ay isang fan ng Ang Walang Kwentang podcast. And favorite ko din talaga yung mga memes episode. So, nung nag-iisip ako ng episode na pwede nating gawin, alam ko na yung topic talaga na gusto ko, pero paano yun gagawing memes? Para komportable din kayo. Kasi syempre, yun ang format na gusto nyo. Inisip niya tayo. Yes! Ang ating memes episode for today. The very first memes episode on Paano Talaga? Ba To- Hindi ako nag-share ng Making memes history. Hindi ako nag-share ng memes dito direct. Pero mga advice is, ang hirap pero go lang, memes. Marami yan si Tonet. Oo. Ibig sabihin na, syempre kayo ay mga batikan. Wow. Veterana. Sa At industriya, isa sa mga common, I guess, questions na mga nakikinig ng paano ba to is yung, how do you sustain your passion? Kasi mahirap naman talaga in your chosen career, di ba? At the start, it's easy na sobra kang excited, sobra kang passionate, pero when things get hard, nagkakaalaman ng tunay na matibay, parang ganyan. So, kung okay lang, Direct Tonet and Direct JP, mag-share kayo ng kung meron kayong moment na ganon in your career na sobrang hirap na paisip na kayo kung para dito ba kayo or time to quit ba, pero go lang kayo. Baka magkaiyakan tayo dito. Sige, siguro context setting muna tayo. Kailan ka nag-start sa film industry, Direct Tonet? Kaka-start ko lang. Rookie pala. Fresh grad. Fresh grad. Fresh grad. What's your official count ng official start sa in pelikula, showbiz? Yes. sa pelikula, ay Pwede rin naman TV. nag-TVC muna kasi ako eh. that's As PA. right. So baka industriya. Sa industriya, industriya. sa film, ay, wait, Ang tanda na ni Tonet. 2007, ako nag-start. After CVC. graduation. Hindi, after ko graduate, nag-TVC muna ako. Tapos, nag-work na ako kay Direct Joyce Bernal and Irene Villamor for pelikula. Oo. So, umalis ako ng TVC para mag-script continuity supervisor kay Direct Joyce. Tapos, na-cancel yung film. Hindi wa ako work. Na-cancel the first sabak. May mga pre-prod na Okay. Ala, baka Okay, kayo Lar. malas. Yun yung 2007. Yun 2000. Pero napalitan naman agad. So, 2007, meron din pelikulang agad. Okay, so that's, mahina ako sa math. I think 5 plus years. Wow, 5 plus. 16 ba? 16 ba? 2000. 2000. Showbiz. Sige. Para may ASAP Ano yung celebration ka equation? din. 2024 minus... Nag-calculator talaga sila. 17. 17. See, mahina ako sa 17. math eh. 17 years in the industry. Batikan. Walk on water ka na. 98 pounds. Ikaw, Direk, anong year
Ako In the ano, industry. 1990. 2. Hindi. Kailan ba? Sa Batibot kasi siya una. Math tinik. Sedi. Ah. Dabber. Wait. Graduate ako 2009, pero nag-work ako ng 1 year sa ABS. Yung cinema. Oo. Max. Yeah. Tapos, CPI pala. Sorry. CPI. Oo. Oh my gosh. Tapos, after a year lang ako doon, tapos nag-freelance na ako. So, mga 2010. Yeah. So, 14 years in the industry. Mm. Dito, Iba sama din. na natin yung ano. CPI. CPI. 15. Mas matagal pa rin sa'yo. Tagal na din. Does it feel tagal. like it? Does it feel like 15 and 17 years? Ako, I feel Or it like feels 24. long. It feels 30. It feels like forever. Parang mahaba. Mm-mm. Feels longer than it is. Nung naglabas nga ako ng reel Demo reel. nung demo reel, parang nung nagbilang ako, parang 15 years na pala. Nakagulat. Okay. Wow. Ayun na nga. So, dun sa 17 and 15 years, syempre, hindi siya lahat madali or hindi siya lahat masaya, hindi siya lahat what you thought it would be. Ano yung kwento nyo na parang gano'n, na sobrang hirap pero nag-decide kayo na go lang? Ito na. Alam mo si Loy? Magbayad ka na, lo. Entrance fee. Sige, na natin. Tsaka yung, huwag natatawa siya yung, Takip ng mukha Totoo. eh. anyway, go. Ikaw na muna. Ikaw Ikaw tong 17 years sorry eh. to interrupt. Hindi, pero marami. Parang ang pinaka naaalala kong first time na may ganong klaseng challenge. May extra challenge. Huwag sumunod agad. Hindi, kasi nag-AD ako before. Tapos, parang nung mga first time kong nag-AD, parang lahat ng project talaga kinukuha ko. Tapos, may isang project na talagang na-test yung patience ko. Sorry, for everyone listening, AD is Assistant Director. Yes. At ang role niya ay... Basically, siya yung... Matatag. Oo, matatag. Bawal umiyak. Kailangan matatag ang iyong legs. Assistant ng ano. Assistant ng Parang director. siya ang nagsasabi ng mga gusto sabihin ng director sa set, sa Oo. parang sa actors, ganyan. So, kapag wala ang director sa set, sa kanya yon. Siya yung nagmamando, siya yung in charge, parang ganon. So, may isang project ako noon na baguhang akong AD. Tapos, yung director ko, sobrang veterano na siya. Tapos, first time ko siyang makaka-work. Tapos, sabi kasi ng producer, parang ano lang siya, medyo mainitin ng ulo, ganyan. So, parang ako, yung mga director naman, parang may tendency maging mainitin ng ulo talaga. Pero yung kanya kasi talaga, parang mainit talaga yung ulo niya. Lagnat. Heat index. Oo, grabe. 40 degrees. Feels like 40 degrees. So, hindi ko na-expect. So, parang dun unang na-test yung kung gaano ka gusto na i-push yung pag-i-AD. Kasi nga parang yun yung nakita ko na path na pwede ko siya maging bread and butter. Pero at the same time, parang kumbaga parang apprenticeship siya dun sa director. Kasi nga hand-in-hand mo katrabaho yung director. So, parang yun yung talagang cement sa akin. Cement. First time ko magamit yun. Parang yun yung talaga sa nagpa-realize na gusto ko talaga yung mag-AD at yung path na gusto kong puntahan. Kahit mahirap siyang, kahit mainitin ulo niya, mas doon mo na-realize. Oo, pero hindi ko siya natagalan din. parang na-apektuhan na kasi niya yung mental health ko. So nag-resign ako after 6 days. Pero parang after ko mag-resign, parang nag-i-AD pa rin naman ako. Tuloy-tuloy pa rin. Parang ang naging ko lang no, nasa maling director siguro yung... Parang Kasi yun, kailangan iniisip ko na match lang. din yung personality, di ba? Kasi Yes. sobrang magkatrabaho talaga. So tuloy pa rin ako sa pag-i-AD kahit na winasak ako nung director na yun. Parang hindi niya naalala ata na... Really? Hindi na niya naalala.
Hindi niya naaalala, te. Nagka-work kasi kayo ulit or nagkita Nag-meet lang? kami, tapos parang nagpakilala siya sa akin. Parang, ha? Ayun. Shucks. As in, like, Oo, as in ano yun, parang nasigawan ka gano'n. malala. Kasi may mga stories na gano'n, di ba? Lalo na noon. Now kasi parang I don't think it's as common sa prod. Pero malala talaga, parang nag-break ako nun for a while. Kasi talagang, minsan umiiyak na lang ako. Tapos yung nanay ko nakikita na lang ako na umiiyak, ganyan. So Oh medyo, my God, Aling Paz. si Aling Paz. So nilulutuan niya ako ng tosino, ganyan. So yun, in that instance, technically nag-quit ka, pero nag-quit ka lang on that set. Pero Yes. tinuloy mo pa rin. Tinuloy pa rin. Parang, yun nga, parang sabi ko na lang, parang nasa maling director lang. Nasa maling production lang. Pero parang, hindi naman lahat ganon. Pag ganun, direct, meron ka bang parang mental note na, pag ako naging director, ito ang hindi ko gagawin at gagawin ko. Sabi ko talaga, parang, hindi ako magiging ganyang klaseng director. Sana naman. Kung meron pong gustong umalma. Pero yun talaga, parang sabi ko, hindi na pwede yung ganyan. Na parang, sila lagi yung tama, yung ganon, parang, yun. Pero ngayon, parang wala na ako nababalitaan na parang ganon naman. So, malupit na katrabaho, parang ganyan. Oo. Ikaw naman, Hindi makatao. Director net. Oo, bumababa. Bumababa. Then, sige, okay lang. It's my fault. Sorry. Parang kailangan ng komanta ni director Yung net. parang na-feel na magkukwit na. Marami, pero siguro isang, para iba kay JP. Sulong ba iba? Competitive. Nung nag-PPA ako, so parang lagi akong nasa projects ni Direct Joyce as either production assistant or script con. So tuloy-tuloy yun. Parang after ng pelikula, magti-TV, mag-GMA kami yung team ng Marimar, tapos magpipelikula ulit, tapos babaeng hinugot sa aking tadyang. Stairway to Heaven. So, parang siya, it's na yung week mo. Monday, Wednesday, Friday, taping. Meron kami dati, Monday, Wednesday, Friday, pelikula, Tuesday, Thursday, Saturday, taping. So, 6 days, nag-work. Tapos Sunday is rest day. Tapos yun, pre-prod, ganyan. So, nagkaroon ng time na, uso kasi dati yung parang, hindi ko alam, baka dahil sa pagiging, fresh grad or sa age na 25, 26, ganyan. Naiinip ako, yung parang, hanggang kailan ba ako mag-PPA? Parang ang tagal ko ng PA. Pero ang totoo, parang 3 taon pa lang naman. Kasi nga, pagod na pagod ako. Parang ang tagal ko nang ginagawa. Yung parang, tsaka feeling ko, hinusayan ko yung trabaho ko as a PA, as a script con. As in, masasabi kong, mahusay akong PA. So, pagod. Kasi minsan, pag mahusay ka, Pagod ka talaga. bibigyan ka ng more work, di ba? Ikaw The ba reward direct for yung more work. nakatulog dun sa carpet? That's carpet me. ba? Tsaka sa kama ni hindi carpet. Marian? Kama ni Marian tsaka dining table. Kasi naman ilang araw na kami nagtitaping. Ang PA na pagod. Hindi ginising. Back up na ginising. Yung yako. Tapos nung time na yon, parang yung mga batchmates ko, yung mga kasabayan ko, parang nakakapag-Cinemalaya na sila. So Cinemalaya, isa siyang parang grant-giving independent film festival. Nabibigyan ka ng 1 million para gawin yung mga films mo. Tapos parang lagi ako nagpipitch, hindi ako nakukuha, parang gano'n. Parang hindi ko alam kung bakit. Kasi gusto ko naman talaga maging director ever since wala ko ibang ginusto. Pero parang nung time na yun, parang baka hindi para sa akin to. Kasi ang tagal ko nang bakit PE pa rin ako? Ba't di pa rin ako nagde-direct? Tapos buti na lang siguro dahil dumating na yung bagong work, nakalimutan ko na rin yung ay hindi, kailangan mo mag-work. Arte mo. Dahil sa kabisihan. Sa kabisihan. Kita ko sarili ko, ay, nag-work na ulit ako. Pero yun, parang maging constant siya sa akin, na na-overcome ko na lang, na parang, ang tagal ko na nag-PPA, parang bakit di pa rin ako director? Ba't yung iba director na, ganyan-ganyan. Tapos, ako, pagod na pagod ako, ganyan-ganyan. Ma-compare. Yung sinasabi natin ngayon, don't compare, ginawa ko yun. Inggitera. Inggitera. Pero alam mo yun sa akin, nakatulong sa akin pagiging inggitera.
Kasi, Ma-compare kasi talaga akong tao. As an Aries, competitive ako. Parang competitive person ako. So, hindi ko alam. Hindi ko alam, huwag nyo gayahin to. Don't try this at home. Hindi, may iba't ibang motivations naman kasi tayo. Pero parang sa akin, naging motivation ko, parang kung kaya niya, kaya ko. Parang pareho lang naman tayo ng gusto, pero siguro sige, nauna siya. Pero feeling ko kung hindi ako naging gano'n, na parang kinompare ko yung sarili ko, parang iba to, parang against the usual life books. Pero yung pag-compare ko sa sarili ko sa ibang tao, nakatulong siya. Dahil ganun yung personality ko, na-fuel ako ng competition. Nung bagets ako, na-fuel talaga ako. Parang, Ngayon, pagod ka na lang. napagod na ako makipag-away. Let them theory na yung ano ko. Let them theory. So parang dati, pag nakikita ko nga sila na, kunyari, ito, ginagawa na niya to. Parang, ang dating nun sa akin, kaya niya eh. So, dapat ikaw kaya mo din. Parang, wag ka mag-give up hanggat hindi mo nakukuha kasi siya nga nakuha niya. So, ganun yung dating sa akin ng pagko-compare. yeah. Actually, sobra yun common letter magmula nung nagsimula yung paano ba to until now. Na one, yung feeling